Hi guys! Kumusta ang lahat? Ayan, sa video na ito, pag-usapan naman natin ang story ng buhay ni Vong Navarro, ang kanyang career kung paano siya nagsimula sa showbiz industry, ang kanyang net worth, pati na rin ang kanyang mga bahay at ang kanyang mga magagarang na sasakyan. Pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, mag-subscribe ka na para palagi kang updated sa aking showbiz updates. Siya si Ferdinand Hipolito Navarro o mas kilala sa tawag na Vong Navarro. Siya ay pinanganak noong January 4, 1977 sa Makati City dito sa Pilipinas. Ang mga magulang ni Vong ay sina Imelda Hipolito at Danilo Navarro. Si Vong ay may dalawang anak na sina Aisha Vong Navarro at Frederick Vong Navarro na parehong nakapagtapos na ng kolehiyo. Hindi na mention sa research kung saan nakapagtapos o nakapag-aral si Vong Navarro. Si Vong ay nagsimula sa kanyang acting career sa paglabas bilang Hercules sa Home Along the Riles noong 1992. Mula 1996 hanggang 1999, siya ay naging host sa Filipino comedy television show na Super Laugh-In. Siya ay nakapag-host din sa Philippine TV variety show na ASAP simula 1996. Maliban dyan, siya ay nakapag-host din sa iba't ibang Philippine shows tulad ng What's Up, MTV Ang Saya-Saya, Pilipinas, Game Ka Na Ba, Magpasikat, Your Moment at Your Face Sounds Familiar, Philippines. Si Vong ay lumabas din sa maraming Philippine movies. Sa kanyang debut movie na Minsan Lang Kita Iibigin noong 1994. Ang kanyang ibang mga movies ay ang Spirit Warriors noong 2000, Got to Believe noong 2002, Gagamboy noong 2003, Agent X44 noong 2007, Bulong noong 2011, Buy Now Die Later noong 2015, at I Woke Up Like This noong 2017. Dagdag pa, si Vong ay nakatanggap ng iba't ibang parangal at nominasyon, kabilang ang Anak TV Awards noong 2010 sa kategory ng Anak Makabata Awardee at sa parehong kategory noong 2016. Maliban sa pagiging Filipino comedian actor at host ni Vong, siya ay isa ring dancer at recording artist. Si Vong ay regular host ng ABS-CBN noontime variety show na It's Showtime. Naging parte din siya ng dance group ng Street Boys kasama ang fellow It's Showtime host na si Jong Hilario. Noong January 22, 2014, si Vong ay inatake at binugbog ng grupo ng kalalakihan sa loob ng condominium sa Fort Bonifacio, Taguig, ayon sa kanyang manager na si Chito Ronyo. Sabi ni Ronyo, si Vong ay inimbitahan ng babaeng kaibigan na si Denise Cornejo para bisitahin siya sa kanyang condominium, kung saan tinalian si Vong at ni blindfold ng ilang kalalakihan, tinakot at sinaktan. Ang salarin ay nakilala bilang si Cedric Lee na may mga kasama ring ilang mga kalalakihan sa parehong oras ng insidente. Kasunod nito, sinabi ni Vong na pansamantalang hindi muna siya lalabas sa It's Showtime at sa ibang television projects habang siya ay nagpapagamot. Si Vong ay inakusahan ng attempted rape kung saan ito ay kanyang itinanggi. Sa isang interview sa TV host na si Boy Abunda sa Buzz ng Bayan, sabi ni Vong sa pagdating niya sa condo unit ng modelo ay may mga armadong kalalakihan at sinaktan siya. Noong January 29, 2014, isang linggo pagkatapos ng insidente, si Denise Cornejo ay nag-file ng rape case laban kay Vong. Pero ayon sa NBI, parang hindi totoo ang paratang kay Vong base sa nakita sa CCTV. Si Vong ay nakakuha ng simpatya mula sa publiko dahil nakita sa kanyang itsura na siya ay biktima ng physical violence, kung saan si Denise Cornejo ay binatikos ng publiko. Noong March 8, 2014, si Vong Navarro ay nakabalik sa It's Showtime. Noong April 10, 2014,
Nidismiss ng Department of Justice ang rape complaint na ni-file ni Denise Cornejo laban kay Vong. Isang linggo ang nakalipas, nag-issue ang Department of Justice ng warrant of arrest laban kay Denise Cornejo at Cedric Lee. Noong April 26, 2014, si Cedric Lee at ang kanyang mga kasamahan ay nakita at inaresto sa Oras Eastern Samar. Noong May 5 sa parehong taon, si Denise Cornejo naman ay nag-surrender sa Camp Crame. Noong July 21, 2022, binaliktad ng Court of Appeals 14th Division ang desisyon ng Department of Justice para i-dismiss ang reklamo ni Denise. Dahil dito, noong September 19, 2022, nag-issue ang Taguig Court ng warrant of arrest laban kay Vong Navarro, 8 taon pagkatapos naganap ang insidente. Nag-surrender sa NBI si Vong Navarro sa parehong araw. Sa statement ni Vong, paulit-ulit niyang sinasabi na hindi niya ginalaw si Denise Cornejo dahil ito ay pagbibintang lamang sa kanya ni Denise at Cedric Lee para mapagpirahan lang siya. Noong November 17, 2022, ang NBI ay nakatanggap ng order mula sa Taguig City Court na ilipat si Vong sa BJMP facility sa Camp Bagong Diwa habang pending ang resolution ng kanyang petition para makapag-bail. Noong December 6, 2022, pinayagan ng korte si Vong na makapag-bail ng ₱1,000,000. Noong January 12, 2023, na-denied ng korte ang appeal ni Denise Cornejo na i-cancel ang bail ni Vong Navarro. Noong March, ni-dismiss ng Philippine Supreme Court ang charges due to lack of probable cause at dahil sa hindi din consistent ang mga pahayag ni Denise Cornejo sa kanyang complaint affidavits. Noong May 2, 2024, sinentensyahan na ng Taguig City Regional Trial Court sina Denise Cornejo at Cedric Lee kabilang ang iba pang kasamahan nila ng reclusion perpetua sa 2014 case para sa serious illegal detention at walang bail bond ang mga akusado. Si Cedric Lee ay nag-surrender sa NBI Mandaluyong City at kalaunan ay nilipat sa Quezon City. At si Denise Cornejo naman ay dinala sa Mandaluyong Correctional Institution for Women. Sa karera ni Vong, nakagawa siya ng mga albums. Kabilang dito ang Totoy Bibo noong 2004, Don Romantico noong 2005, Chick Boy noong 2007, Let's Dance noong 2008 at Pamela Mela 1. Kabilang siya sa mga TV shows tulad ng Home Along the Riles bilang Hercules noong 1992, performer siya sa ASAP simula 1996, sa Watamen bilang Elton noong 2001, sa What's Up What's Up host naman siya sa Studio 23 noong 2003. Host naman siya sa Yes Yes Show noong 2004. Lastic Man noong 2007, I Love Betty La Fea bilang Kulas noong 2008, Kokey at Ako noong 2010, 100 Days to Heaven bilang si Pido noong 2011, Guess Your Face Sounds Familiar Philippines noong 2021 at napakarami pang ibang TV shows. Kabilang naman siya sa iba't ibang pelikula tulad ng Minsan Lang Kita Iibigin noong 1994, Angel de la Guardia bilang si Rafael noong 2000, Got to Believe bilang si Rodolph noong 2001, Mr. Suave bilang si Rico noong 2003, sa parehong taon noong 2003 bilang Gagamboy, 8-8 naman noong 2004, parehong taon noong 2004 sa Pamela Mela 1 bilang si Amboy, The Anothers naman noong 2005 at Agent King Aguila, My Only You bilang si Vong noong 2008, noong 2012 naman sa Shake, Rattle and Roll 14 bilang si Hawk. At napakarami pang ibang mga pelikula na makikita si Vong Navarro. Narito ang mga parangal na natanggap ni Vong Navarro sa kanyang karera. Noong 2010 hanggang 2016, panalo siya sa Anak TV Seal Awards sa Makabata category.
2012, panalo naman siya sa PMPC Star Awards for TV bilang Best Reality Game Show Host sa It's Showtime. Noong 2020 sa Push Dance Cover of the Year sa Love Shot. 2014 bilang Male Host of the Year sa It's Showtime. Para sa It's Showtime din bilang Best Variety Show Host noong 2022 mula sa Golden Laurel Lycians Choice Media Awards. Nominado naman siya noong 2022 bilang Favorite Musical Variety Show Host sa Jeepney TV Fan Favorite Awards at napakarami pang parangal. Kabilang ang Satellite, Selecta at Smart sa mga naging commercials ni Vong Navarro. Narito ang mga bansang napasyalan na ni Vong Navarro kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Japan. Kinasal sa Japan si Vong Navarro at ang kanyang asawa na si Tanya Bautista. Korea. Nakapunta sa Korea si Vong Navarro kasama ang kanyang mga anak at nakapagbanding sa South Korea. Nakapunta rin si Vong sa Thailand kasama ang mga anak at ang kasawang si Tanya Bautista. Sa Middle East naman nakapunta sa Dubai, UAE si Vong Navarro at ang kanyang asawa at mga kaibigan. Ayon sa kami.com.ph at thecityceleb.com noong 2019, ang net worth ni Vong Navarro ay umabot na sa $20 million o tumataginting na 1.1 billion pesos. Narito naman ang pasilip sa mansion at mga collections na gamit ni Vong Navarro. Noon pa man ay kinahiligan na talaga ni Vong Navarro ang mga sapatos, kaya naman ang dami niyang collections na mga signature shoes. Makikita rin ang kanyang walk-in closet at mga mamahaling laruan na mga collections niya at mga litrato ng kanyang mga pelikula na kanyang nagawa. Kabilang na rito ang kanyang mga albums at litrato ng kanyang Walk of Fame dito sa Pilipinas. Narito ang pasilip ng interior ng kanyang mansion. Narito ang ilan sa mga car collections ni Vong Navarro. Gray metallic na Toyota Land Cruiser na nagkakahalaga na 5.4 million pesos. Siyempre, niregaluhan din yan ng mga sasakyan ang kanyang mga anak. At ang mga Pinoy celebrities tulad ni Vong Navarro ay mahilig din sa mga big bikes at napakarami pang mga ibang sasakyan. Ayan, congratulations to you, Vong. And sana nagustuhan niyo yung video na ito. Kaya naman kung bago pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na para palagi na updated sa aking showbiz updates. Thanks so much for watching.